Kumpleto na ang mga teams para sa qualification to quarterfinals na games. Ang lalakas ng matchups dito kaya tara, preview na ito. Unang tapatan, South Korea versus Guam. Ang Soccer ang number 2 ng Group A with 2 wins 1 loss na record. Sa Australia lang sila dumapa, tinalo nila ang Qatar at Lebanon. Samantala, ang Guam naman, number 3 sa Group B, 1-2 naman sila. Syria lang ang kinaya nila sa grupo, tas tinambakan ng Iran ng 25 points at mas malaking 39 points kontra Japan. Sa matchup, inaasahang Soccer ang lemado. Grabe ang hot shooting na ito ngayon with crazy na 41% accuracy sa tres with 14 makes a game. One of the best shooting teams sila ngayon sa tournament. Well, halos lagi naman, no? Leading scorer nila si Yoon Jung Lee, yung may experience sa US with 21 a game. Pero napakarami nilang ibang weapons na pwedeng bumira. Ang daming threats, luwag ng floor spacing, asintado, kaya dangerous talaga na team. Kaya sa matchup, expected na i-dominate lang nila ang Guam. Pero let's see pa rin, ano? Malay natin makasabay at maka-upset pa itong sila Jericho Cruz. Capable na team din naman sila. Next, Japan versus Lebanon. Ang Japan, nag-number 2 yan sa Group B with 2-1 na record. Kahit na second best team sila sa last na power rankings ng FIBA, ngayon kakailanganin nilang dumaan ng qualifications to quarters dahil na-upset nga sila ng Iran. Kaya yun ang nag-3-0 sa group at dumiretso ng quarterfinals. Pero nevertheless, ang Japan pa rin naman ang isa sa mga top teams ng tournament. Same sa Korea, antin din ang shooting nila rito. Pinakamarami sa Asia Cup na 14.73 sa game. Of course, led yan ni Keisei Tominaga with 20 points a game. At yung center naman lang si Hawkinson, big din with double-double na average, 18 and 13. Ang dalawang yan kasama ang kanilang 5 more na Olympic players at iba pa, kahit wala ang mga NBA players ay malakas pa rin sila. Pero big test ng Lebanon sa kanila, hindi to sure win. Given na young team nga ng Iran na upset sila. Kahit wala si Arakji sa Lebanon, nandiyan pa rin sina Kayat, Mansour, Haidar at iba pang mga stars sa team. At sila rin ang finalist na nakaraang Asia Cup so hindi talaga basta-basta ang koponan nito. Yun lang, medyo malayo sila sa lakas nila with Arakji kaya nag 1 win 2 losses lang sa Group A, losing by double digits kontra Australia at South Korea. Pero may tira pa rin naman yan sila kahit nadihado kontra Japan, kaya tutukan natin kung makakapalag ba talaga sila. Sunod, Chinese Taipei versus Jordan. Ang Taiwan, alam nyo na, sila ang number 2 team sa group natin dahil tinalo nga nila ang Gilas Pilipinas at Iraq. New Zealand lang sila hindi umubra kung saan 40 big points ang tinambak nito. Meanwhile, ang Jordan naman, number 3 sa Group C, 1-2. India lang ang kinaya nila sa grupo nang matambakan ng China at talunan din ang host country na Saudi by 4 points. Masakit sa kanila na wala si RHJ dito at iba pang mga missing na key players like sina Al Dwyer. Pero sa matchup nila with Chinese Taipei, maganda naman dito, hindi ko masasabi sino liyamado, no? Ang Taiwan, known sa kanilang shooting, malalakas na may lahi, elite na rin protector kay Gilbeck at great na head coach. Walang Jordan naman, pangungunahan ni na Dart Tucker at Freddie Ibrahim. Yung Abbas at isang anak ni Hakim na si Abdullah Olajuwon, pretty solid din sa team. Gandang matchup nito, ang gandang panoorin sa mga abangan ko to rito. Panghuli, syempre ang Gilas Pilipinas versus Saudi Arabia. Sa disappointing na start natin ng tournament, natalo sa first 2 games against Chinese Taipei at New Zealand, 1-2 nga lang ang kinaya ng Pilipinas, good para maging number 3 sa Group D. Sa kabilang banda, ang host naman na Saudi Arabia, 2-1 sa Group C. Sa China lang sila natalo, pero ang India tinambakan nila ng 25 points, pati ang Jordan kinana nila by 4 points. Iba na rin Saudi na team to na dinudurog natin dati. Dalawa sa best scorers nila hindi natin nakalaban ng World Cup qualifiers. Sina guard Abdurrahman na may experience sa US at Europe, then yung big man nilang 6'10", 6'11 na si Al Suelem. Buong team din nila may mix ng speed, athleticism, shooting at size na maaaring magpahirap sa Pilipinas. Para naman sa Gilas, magandang balita na balik na tayo sa panalo after ng 0-4 since qualifiers. Great to para sa kumpiyansa nila going sa Saudi game. Si Dwight Ramos solid din, nakukuha niya na ang laro niya. Siya ang pinaka-consistent nating local, 19 points a game. 16 versus Taiwan, 19 versus Tall Blacks, 21 versus Iraq. Si Brownlee naman, asahangang magba-bounce back yan versus KSA after ng 8-point performance niya last game. Sana bumalik na rito yung 20+ point niya na scoring. To beat Saudi, kailangan din ng Gilas ng help from the others. Yung shooting din, isa tayo sa mga worst shooting team sa tournament. Tapos yung slow start, kailangan hindi na mangyari yan ngayon. May injured din sa team kay Oftana na maalat man sa tres pero importante sa team defensively. Sana ma-fill na Tamayo, KQ at Malonzo ang butas na may iiwan niya. Winnable naman na game to para sa Pilipinas, no? Pero sa lakas ng Saudi ngayon ay magiging tough na competition to. Sila rin ang host country. Lupapalag naman ng mga Pinoy ron sa paramihan at palakasan ng sigaw, so laban pa rin yan sa 6th man. Yun nga mga matchups ngayon sa qualification to quarterfinals na bakbakan. Sino-sino ang mga tingin mo nga abante? Sa Japan versus Lebanon game, Korea versus Guam, Chinese Taipei versus Jordan, at Philippines versus Saudi? I-komento lamang yan.